nung unang araw ng formal na pag-uumpisa ng termino ng mga kinatawan para sa 20th Congress, nag-file tayo ng 8 bills at 2 resolutions. Unang-una sa mga final natin ay yung pag-repeal ng RA 6727 o yung dun sa provincial rate, pagbubuwag ng mga provincial rate na tinatawag. Naghain din tayo ng panukalang batas na aamyendahan at i-repeal ang mga probisyon sa labor code para magkaroon ng sick leave, vacation leave, resignation pay. Isa rin sa final natin, landmark na final natin, ay yung Magna Carta for Barangay Healthcare Workers na hindi to lumusot Sadly, nakakalungkot. Hindi lumusot, hindi naging ganap na batas ng 19th Congress. At magiging co-author naman din tayo ng legislated wage increase na 200 pesos. Na hindi rin lumusot yan, hindi naging ganap na batas ng 19th Congress. Para naman sa resolusyon, naghain tayo ng 2 resolusyon partikular sa pag-iimbestiga sa JO&COS system sa ating gobyerno dahil yung mga kontraktual na mga manggagawa, ang pinakamalaki niya nasa gobyerno. At panghuli doon sa resolusyon natin ay yung pag-iimbestiga sa mga platforms, ride-hailing apps, sa kalagayan ng kanilang mga manggagawa, mga gig economy workers. So ito yung mga pangunahin na final natin, yung 8 priority bills and 2 resolutions natin. Panahon na po para reviewin at i-repeal yung batas na yan. 1989 pa yung batas na yan, yung RA 6727, at hindi na-review yan. Napakatagal na panahon. At alam nyo, ito nga, sa NCR, nagdagdag ng 50 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa. Pero sinasabi natin, na barya pa rin yan. Ito mismo yung punto natin, na kapag regional wage boards ang nag-decide ng sahod ng mga manggagawa, hindi responsive sa pangangailangan ng mga manggagawa. Dito nga sa NCR, umaaray na Diyan sa liit ng sahod ng mga minimum wage earners, paano pa kaya yung mga manggagawa sa probinsya? Kaya yan yung punto natin. Walang silbi at hindi responsive yung ating mga wage boards. Panahon na para buwagin yan at magkaroon ng mas pinalakas na National Wage Commission para ang pagtatakda ng sahod hindi regionalized, hindi nakabatay sa probinsya o kung saan ka man nakatira. Dapat may uniform o standard na minimum wage floor. Yan po yung binabanggit natin. Pero inyo, pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, wala naman provincial rate na taas na bilihin Wala namang provincial rate na taas ng presyo ng langis. Wala namang provincial rate na pagtaas ng presyo ng bigas. And in fact, tama po kayo, Bombo Justin. Yung average price of basic and prime commodities, mas mataas po sa probinsya, mas mahal. Bakit ho? Kasi may added transportation cost Alam naman po natin lahat na majority of our commodities ay in-import. So bumabagsak yan sa Metro Manila. Pagdating dito sa Manila, dadalhin sa mga probinsya. So, papatungan ng fuel o transportation cost, ipapasa doon sa consumer. Kaya sa mga nagsasabi na mura mabuhay sa probinsya, hinahamon ko sila na mag-ikot-ikot muna at kausapin yung mga taga-probinsya kung totoo yun. Kasi, halimbawa, ako nga, challenge ko sa kanila, simple lang Kahit pumunta tayo sa karinderye, ang isang takal ng kanin sa Manila, parehas lang ng isang takal ng kanin dyan sa Dagupan. Yung bilihin sa supermarket dyan, parehas lang ng bilihin dito sa supermarket sa Manila. So, napakalaking inustisya niyan. So, therefore, kailangan ng reviewin niyang batas na hindi nagdulot ng hindi patas at hindi pantay na pagpapasahod. Alam niyo, Bombo Jasin, dito sa Metro Manila, 695 na dahil merong additional 50 pesos. Samantalang ang mga manggagawa dyan sa Region 1, hanggang 468 pesos lang ang arawan na minimum wage. Napapadaan ho ako dyan sa Dagupan Presyo ng mga bilihin, kadalasan pa nga po mas mahal dyan kumpara dito sa Manila. So tama po kayo dyan, Bombo Justin. Opo, nakakatuwa po na yung ilang mga senador natin ay nag-file din ng mga similar measures patungkol sa ating mga kapakanan ng ating mga kamanggagawa. We have monitored few senators, Senators Bongo and Robin Padilla, nag-file yan ng legislated wage increase din. 100 kay Senator Bongo, 150 kay Senator Robin Padilla. Meron din si Senator Jinggoy Estrada. So we welcome all of that. Positibo po yan, positibo. Ibig sabihin kahit sila po ay naniniwala na panahon na para itaas ang sahod ng mga manggagawa.
But we look forward, Bombo Justin, na sana ay magkasundo na ang Kamara de Representante at ang Senado doon sa bersyon na ipapasa sa legislated wage increase. Kasi kung maalala natin, hindi nagkasundo nung ika-19 na Kongreso yung Kamara at yung Senado. So sana naman ngayong 20th Congress mas maging bukas ang ating mga senador patungkol dito sa pagtataas ng sahod. And we, hopefully, whoever the Senate President will be, sana hindi harangan itong pagtataas ng sahod, legislated wage increase. Kasi Bombo Justin, last Congress, yung 19th Congress, ang humarang kasi dito, naghihingalo na pagdating sa Senado kasi patapos na yung sesyon. Ang humarang dito si Senate President Chis Escudero. So we will remember what Senate President Chis Escudero did dito sa legislated wage increase. Siya mismo yan. Ang mga members of the House, buong araw nag-antay doon sa Senado. Nag-aantay na i-convene yung bicameral conference committee meeting. Pero mismong si Senate President Chis, hinarangan yan. So what we are asking to our colleagues, co-equal branch naman yan Hindi naman kami mas mababa yung Kamara at hindi naman mas mataas yung sa Senado. We are co-equal branch. So what we are saying is, sana naman po magkasundo tayo doon sa version na ipapasa natin. Bombo Justin, yung isa po sa gagawin natin, magiging co-author tayo ng legislated wage increase. Kasi ang nanguna dyan na nakipaglaban talaga nung 19th Congress, well, to give credit and due recognition to them, yung TUCP party list, pinaglaban talaga yan ni Representative Mendoza. At nakapag-usap kami noong unang araw ng filing ng mga panukalang batas, magkatabi kami nung staff ng kanilang opisina at magko-co-author ako ng legislated wage increase. At i-invoke namin yung Rule 48 ng House Rules, kung saan yung mga umabot ng bicameral conference committee meeting pero kinapos ng oras para maging ganap na batas, ibabypass na yung unang pagbasa, yung first reading. So diretso na ng second reading. Yan po ang i-invoke namin. So tiwala naman po tayo at positibo dahil wala naman po tayo nakikitang oposisyon dito sa legislated wage increase. Nung 19th Congress, walang no votes. Meron lang isa na abstention. Pero majority ng Kongreso ay bumoto pabor dito sa pagtataas ng sahod. At nakakakita tayo ng positibong development sa Senado, Bombo Justin, dahil maraming mga senador din ang sumusuporta dito sa pagtataas ng sahod. It's just a matter of pagsasalubungin yung magkaiba ang bersyon ng Kongreso at Senado at sana hindi tayo magkaroon ng deadlock doon sa bagay na yun. Alam niyo, Bombo Justin, isa konteksto natin, no? The Vice President has already been impeached by the 19th Congress. So, na-impeach na siya ng 19th Congress. Kaya po, halimbawa tinatanong kami, mga magiging miyembro ng 20th Congress, kung kami ba ay magiging pabor o hindi. Alam niyo, Bombo Justin, we'd like to clarify this sa mga kababayan natin, no? Wala immaterial yung aming sagot kung pabor kami o hindi. Dahil na-impeach na nga po si Vice President Sara Duterte ng 19th Congress. Ang problema ngayon, nagkakanda gulo-gulo. Merong question, pare-pareha sa amin. Kasi 19th Congress ang nag-impeach. Ngayon, tatawid sa 20th Congress. Ang binabanggit natin dito, kung kinonvene lang sana ni Senate President Chis Escudero yung impeachment court, hindi sana nagkaroon ng ganitong kaguluhan. Hindi sana nagkaroon ng ganitong mga question at pagtatanong, legal questions. Kasi tumawid papunta sa amin. Ang isa doon sa provision ng niremand ng Senate Impeachment Court sa House of Representatives, yung impeachment, sabi, the 20th Congress shall communicate to the Senate Impeachment Court if they shall continue the impeachment. Para namang nawalan kami ng nawalan kami ng pagkakataon na as to whether or not kami ba ay pabor o hindi. Kasi magiging immaterial na kasi na-impeach na nga Ngayon, bilang bahagi kami ng 20th Congress, we have to abide with the rules and proceedings. Kasi nandyan na yan So ang panawagan natin, let there be a trial. I would like to quote Vice President Sara Duterte herself. She is not afraid to face trial. Ang problema, wala nga trial pa na nagaganap So what we are saying is, let there be a trial so that the people will know the truth,
we would like, every one of us, we would like to know what is true and what is not true. At magkakaroon lang tayo ng kalinawan sa bagay na yan pag nagkaroon ng trial. Let me emphasize this, Bombo Justin. A trial is not tantamount to conviction or acquittal. A trial is not tantamount to conviction or acquittal. Magkaroon muna ng trial para pakinggan yung isang panig. From there, from the merits na ipepresent ng House Prosecution at ng Defense Panel, doon magbabase ng judgment ang ating Senator Judges. But the problem is, because of Senate President Chis Escudero, sa kanyang pagdidili-dali, sa kanyang indecisiveness, sa kanyang hindi pagkaintindi sa kung ano ang nakasulat sa batas, nakasulat kasi doon, to proceed forthwith. So dapat tinuloy na yan, nagkaroon sana ng trial. Gusto rin naman ng mamamayan ng mga manggagawa, okay, para matapos na to kasi ang daming oras na nasasayang, Bombo Justin. At bawat araw, bawat minuto na nasasayang, sino nagbabayad dyan? Mga taxpayer, mga manggagawa, mga ordinaryong Pilipino. So let there be a trial, tapos husgahan based on merits. Tapos iwasan na natin yung mga grandstanding na kung ano-ano mga pinaggagawa. Merits lang tayo. Tiwala ako, Bombo Justin. Tiwala ako, we shall uncover what is true and what is not true. And I believe that Vice President Sara Duterte herself can face trial.